Place dito sa TV5. Mga kasawsawan dito sa Malabon, narinig nyo naman ang sabi ni Kuya Jojo. Inamin niya, pinakilala niya daw na asawa si Ate Mary Jane. At sinabi mo kanina, tinanong kita, baka dati ka nang may gusto kay Mary Jane at ang sagot mo ay... Dati na po. Ha? Lakas ang boses mo. At parang kinikilig ka naman, Mary Jane. Merong kang responsibilidad. Merong kang obligasyon. Merong kang dapat gampanan. So bakit kayo umarting parang binata? Eh parang ano po kasi, wala naman po kasi siyang ano sa akin, paglalambing sa akin. Wala bang panlalambing yung animang anak? Gano'n na katagal ang relasyon ninyo ni Mary Jane? Ha? Mag-iisang taon na. Ha? Isang taon. Mag-iisang taon na. Sama po kami isang taon na, 5 taon na kami may relasyon. 5 taon na kayong may relasyon. So, ibig sabihin, nagsasama pa lang kayo ni Aling Nelia, may relasyon na kayo? Opo. Sabay. Jo, ikaw ang lalaki, Jojo, ikaw ang gumawa ng kaguluhang ito. Hindi ba pwedeng, para matapos ang gulong ito, para na lang sa kapakanan ng mga anak mo kay Aling Nelia, itigil ninyo itong relasyon ninyo ni Mary Hindi na po. Jane? Hindi na po. Bakit hindi? Eh, sana nagmahal na po ako sa kanya eh. Ano bang pagmamahal para sa'yo? Lahat ng pagkukulang na ako. Ang pagmamahal, ang kasihan ng So, mabubuhay kayo na ang gusto nyong mangyari, si Ate Nelia pa ang mawala. Tinutulungan naman namin siya eh. Sa mga anak mo. Huwag mo tuturuan ng ito kasi ito matino. Talaga yan eh. Mas manan... Mary Jane, talagang kailangang tulungan. Talagang Mary Jane, kailangan tulungan ni Jojo si Aling Nelia kasi responsibilidad niya yung 6 na bata. Obligasyon niya yon na tulungan dahil siya ang ama. Tumutulong din po ako eh. At maayos ang lahat ng ito kung ikaw ay babalik sa probinsya at aasikasuhin mo ang 2 anak mo. Isa sa pinaka-importante sa amin dito ay ang maliwanagan ka, Ate Mary Jane, na sa kahuli-hulihan ang pinakamahalaga pa rin ay ang relasyon nyo ni Aling Nelia bilang magkapatid. Dahil yun pa rin ang pinakamahalaga at importante sa amin. At sa tulong sana ng aming trio tagapayo, dasal namin na maliwanagan ka, Jojo at Mary Jane. Alam kong lahat tayo ay may karapatang maging maligaya at magmahal. Pero sana, isipin niyo ang mga taong nasa paligid ninyo. Kasi gusto namin kayong tulungan dahil nagreklamo kayo rito. Pero sana naman, kung talagang gusto niyo namin kayong tulungan, makipagtulungan kayo sa amin. Eh bakit hindi niyo i-exercise yung karapatan niyo? Pwede niyo ipakulong yun. Bakit napagdesisyonan niyo pang magsama? Eh kasi po nahihirapan lang po kami, patago-tago po kami kung saan-saan. Yun nga po, pa-something-something kami po ganyan. Wala kaming bahay na ano, kaya nakarantab na kami nagsama. Eh, ba't hindi naman kayo nagpakalayo-layo? Kasi mas mahirap yung ganun. Na nagkikita pa rin kayo. Mas lalo kang, tinan mo, yung pag-iyak mo, yung lumalabas na parang may guilt feelings ka, na kahit matapang ka, syempre, naiintindihan ko, nandiyan yung emosyon eh. Attorney Acosta, kamusta po ang naging counseling ninyo kasama ang mga bisita natin? Una, kanina Tiangami ay kinausap ko si Jojo at sabi ko sa kanya, kung pwede silang sana'y maghiwalay na ni Mary Jane. Subalit nanindigan siya na hindi sila maghihiwalay. Ang sabi ko sa kanya, kahit na batas pa ang
gumawa ng paraan upang kayo ay maghiwalay? Sabi niya, hindi. At maging itong si Mary Jane ay talagang nanindigan din na kahit daw sa kulungan ay kakasamahin niya si Jojo. Dapat nating maintindihan at ito ulitin ko, Jojo, na bilang tayo isang mamamayan, bagaman meron tayong kalayaan, ang kalayaang yan ay hindi kalayaang gumawa ng karahasan. Wala kang karapatan at wala kang kalayaang gumawa o saktan ng sinuman, lalong higit ang iyong kinakasamang si Nelia. Salamat po, Attorney Acosta. Dr. Camille, ang isang nakita natin ditong nakakabahala din ay yung parabang pinanghinaan na ng loob si Aling Nelia na parabang pakiramdam niya ay wala nang makakatulong sa kanya at wala nang makakapagbigay ng suporta sa kanya. Pero mahalaga na ang kanyang mga anak ay nandyan para sa kanya at binibigyan siya ng pagmamahal at suporta. Alam na napakalaki at napakahalaga ng suporta, lalo na ng pamilya. Kaya siguro yun din ang isang bagay na dapat maisip ni Mary Jane. Na sana maunawa ang maigi ni Mary Jane na eto na siguro yung pagkakataon para ma-realize mo na all this time, alam nyo ba, kaya pa rin magpatawad ni Nelia sa ginawa mo. Mary Jane, unang-una, siguro kahit hindi man kay Aling Nelia ka maghumingi ng tawad, umpisahan mo na patawarin mo ang iyong mga magulang dahil kasi hindi naman nila sinasadya kung bakit nasabi nila yon for 17 years ang age gap. Akala kasi palagi daw niya nadidinig na dapat kasi isa lang ang anak namin eh. Doon yung ugat na yun dapat isa lang, hindi ka nga dapat pinanganak. So, kung yun ay nagiging problema mo, what more kung ikaw ay mag-aanak? Yan din ang magiging problema ng magiging anak nyo ni Jojo. Kahit na kung napapansin nyo, ganyan katahimik si Aling Nelia, pero ang daming nararamdaman ni Aling Nelia. Kung napansin nyo magmula kanina, nung dumating siya ay merong nakabalot sa kanyang napanyo sa kanyang mga braso dahil may mga bukol po yun ito pong mga bukol na to ay gawa po ng paghampas ng tubo ni Jojo. Mary Jane, ito ang panahon para mag-isip ng tama. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Nakikita ko, Father Sunny, ang lungkot sa iyong mga mata dahil nga talagang aminado tayong lahat na nahirapan tayong kausapin at bigyan ng paliwanag si Mary Jane at si Jojo. At tanging siguro dasal ang maaari natin maibigay na tulong sa kanila. Uunahin ko po si Aling Nelia. Nang kausapin kita at sinabi mo na mahal ko pa rin ang aking kapatid, nakita ko po ang isang hiyas ng isang butihing Kristiyano na handa kang magpatawad. Handa mong mahalin ang iyong kapatid kahit na gano'n ang ginawa mo. Sinabi ko kay Mary Jane na mahal